At ayun nga ho, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV. Abangan na pag-uusapan natin ngayong araw ng Miyerkules, kabayan. Charot. 3, 2, 1, let's go! At ayun nga ho guys, magandang gabi ng Miyerkules sa inyong lahat. At pag-usapan natin ngayon, itong si Aling Maliit, ito si Mahal Tesorero, kabayan. Ayan ha. Nung nag-start ho ako mag-vlog, yan ho agad ang content ko, ang Mamigs. Kasi di ba buo pa yung Mamigs before, just si Migs Molino, tsaka si Mahal Tesorero, ayan. Sabi ko, ang cute naman ang tandem netong dalawang to, sabi ko, tapos nagka-crush pa nga ako dati kay Migs. Tapos, doon pa lang ho, mga way back 2019 or 2020, mga ganoon, may naglalabasan na ho talaga mga issue tungkol kay Migs. Sino mga Mamigs dito na na umpisang-umpisa pa lang doon na. Yung umpisa pa lang nila talaga may umuusbong na ho ng mga kwento-kwento about kay Migs Molino. Although wala talagang pinanghahawakang ebidensya during that time, no. So wala lang, parang dito pa sila sa Marikina na nakatira, di ba? May apartment diyan na inuupahan sila diyan sa Marikina. Tapos yung bigla na lang silang lumipat ng Batangas at dinala si Mahal, di ba? So nagtataka ako that time kung bakit sila umalis, may bahay naman sila dito sa Marikina. Ayun. Tuloy nung nag-lockdown, tapos di ba, isinama itong si Mahal Tesorero sa Oh My Love ng GMA7, di ba? Alam nyo 'yan. Kasama din si Migs noon sa Oh My Love, naka-lock-in taping sila, ganyan, ganun. Hanggang doon maraming issue doon, kay Migs. Noon, maraming issue. Kaya lang talaga, hindi ko matandaan, pero sa tingin ko wala akong diretsyong birada kay Migs noon na talagang yung balahuraan. Hindi kasi ako ganun magsalita, hindi talaga ako dire-diretso na magsalita, na magtira ng diretsahan. Hindi, parang siguro mga pahapyaw, ganyan. Kung meron man, hindi ko matandaan, pero sa pagkakaalam ko sa sarili ko, kasi hindi talaga ako nagbabalahura. Ayun, hindi talaga ako nagsasabi ng kung ano-ano. Sumasagot ako sa issue yun, ganun-ganun ako. Pero yung mga bad words, yung mumurahin mo yung tao, parang hindi ko naman ginawa yun. Lalo pa si Mahal, of course, lalo pa itong si Aling Maliit, never ko talaga binalahura yan. Pati ang mga Tesorero siblings, never ko sila kinontent na ito, ganito, ganyan. Kasi alam nyo yung respeto na tinatawag. Ayan. May respeto ka dun sa mga tao na yon, and then, until such time nga na, di ba dumating itong pagkakataon na nagkasakit si Mahal, and then, bigla siyang namatay. Ayun. So, nung mga time na yan, talagang sila ang binabakbak ko ng content. Oo. Doon ang support ko talaga sa kanila kay Mahal. Ayan. And then, ano ba yun? Hindi ko na nga matandaan kung paano ako napunta sa kung bakit nag-away kami ni BPM dati. Kakampi dati ni Ballpoint Man, ni BPM, si Tita Merly, ng Team Abot Kamay. Ayan. Yung napakaganda nating Tita Merly dyan sa Team Abot Kamay. Hello. Di ba nag-away din kami ni Tita Merly? Ayan, dahil inaasar-asar ko nga yan dati. Alam mo naman ako nung mga panahon na yun, mapang-asar. Tapos, doon nabuhay yung Aling Bising, guys. Ayan, ha. Tapos yung sinasabi nung kalaban natin ngayon na pag dinimanda daw ako, nagpa-public apology ako. Ang tanong, nagdemanda ba si Tita Merly nung time na yon? Hindi siya nagdemanda, guys. Wala naman talaga siya isinampang demanda. Nalaman ko yan kila BPM. Sobrang napikon talaga si Tita Merly sa akin nung mga time na yun na ginagaya-gaya ko na pati mga alahas niya, di ba? Ano ba yan siya? Walang demandahan na nangyari before. Wala. Gaya nung kiniklaim ng iba dyan. Ito kamo mga tao na ito sa ibang barangay, mas marunong pa sila sa amin na kami involved doon sa storya na yun. Tapos ayun nga, nagkasama kami nila BPN, nagkita na kami in person niya nung mga time na yon, kasi doon nga kami pumunta sa bahay nila Tita Merly. Support pa rin kami kay Mahal noon. Doon ako sa Team Abot Kamay. Kasi doon kami nakapunta dyan sa Tandang Sora, sa bahay nila Miss Lani, sa bahay nila Mahal Tesorero. Naalala ko na, dyan pala sila nakatira sa Tandang Sora. Ayan.
Nakapunta na kasi kami dyan nila Tita Merly. May mga pag-uusap, mga confidential. Kita mo yung pagpunta namin doon, ngayon ko lang sinabi to, pero noong time na Team Abot Kamay pa ako, nakapunta ho kami doon kila Lani Tesorero. Oo. Ayan. Napasyal kami doon sa bahay nila. Sa mga hindi nakaabot ha, huwag masyadong magmagaling yung mga hindi pa nakaabot ng mga baguhan lang. Kasi, alam niyo, ang daming eksena dito sa may Mamig's World dati. Ang tawag pa namin Mamig's World. Na nalalaman namin, pero hindi kami bumibida-bida, day. Oo. Yung mga nagbibida-bida dito, yung mga lately na lang sila dumating ba. And then, pumunta pa kaming Bicol, dun sa lugar nila Tita Merly. Ilang days kami dun? 3 days. Matagal-tagal din kami dun, day. O 4 days, mga ganun. Grabe naman yung sa Bicol, day. Ang hina-hina talaga ng signal doon, mama. Charot. Ay, kaloka, day. Tapos, after nung Bicol, yun na, pumunta na kami doon sa Boracay. Ayan. Pero nung pumunta kaming Bicol, dumiretso kami dyan kila Rab Matubang. Ang gwapo-gwapo ni Rab, parang Rab, angkinin mo ako. Charot. Ano ba yan siya? Ang gwapo niya, promise. Kaya love na love ko rin yan. Ay, naku, pututoy. Charot. Tapos pumunta pa kami ng Team Abot Kamay doon sa Pampanga. Ang guide namin, ito si Miss si Mangulabnan. Ayan, siya ang nag-guide sa amin papunta doon sa bahay ni Tekram. Ayun, sa Tekram, si Tekram. Kilala niyo na. Ayun. 'Di ba? Ang laki-laki ng bahay ni Tekram sa Pampanga, kabayan. Ayan. So, yun yung mga naging experience ko. Tapos, pero never kong matandaan na binalahura ko si Mahal. Or even si Miss Lani or sa basta yung kino-content ko, never kong inano sila. Promise. Kay Migs, natitira-tira ko si Migs. Pero, yung pagtira ko kasi kay Migs Molino, parang pahapyaw lang. Yung, alam niyo naman ako, di ba, ang content ko may kasamang comedy. Ayan, ganun ako mag-vlog eh. So, hindi talaga ako nag-hit ng diretsahan na talagang malutong na, mga ganun-ganun. Ayan. Kaya, nalungkot ako sobra noong namatay si Mahal. Oo, kasi, siyempre, totoo lang talaga, aminin mo natin tsaka hindi, nakidabang naman tayo doon sa kanya, no? Kasi kino-content natin siya. Oo. Ayan. Doon pa lang guys, noong mga panahon na buhay si Mahal Tesorero, ang dami ng mga team nun. Iisang community, pero nanganak siya ng maraming team. Di ba? May team Maliw, may team KKK, may team, ano pa ba itong, ang daming team talaga doon guys, as in. Sobra-sobra. Pero iisa lang sila talaga. Pero ng time na yon, may mga away na ho. Aminin. May mga away-away na, pero ang away kasi noon, noong mga panahon na yon, is, hindi naglalabasan through chat. Sino nga kasi nakaabot dito? Sabi sa inyo. Ganun ang bangayan doon. Nagbabangayan sa GC. Tapos, yun nga lang, kung minsan nakokontent talaga namin, kasi pag sobra na, ayun, nagugulat sila, ba't nalalaman ko kasi may mga tao, may mga spy ako sa loob. Ano ba yan siya? Nakakatuwa lang din, no, na naging part ka ng community ng Mamigs. Oo. So, nakakalungkot din nung time na yun na nagkawatak-watak nga dahil nag-decide itong mga fans ni Migs Molino na magsarili. Kumbaga, ihiwalay na siya doon sa Mamigs. Kasi I don't care, guys. Ito prangkahan na. I don't care kung marami akong views or not because, to be honest with you, vlogging is not my primary source of income. Oo. Na pag nawala ang pagba-vlog ko, talagang maghihikahos ako. Sa awa naman ng Panginoon, guys. This is not my primary source of income. Nag-stop lang ako noon kasi nawalan ako ng gana kasi sira na yung tripod ko, bibili ka uli, gano'n. Nag-stop talaga ako noon. Lalo pa nung may demandahan na yung si Darling, ayun. Nag-stop na ako nung mag-vlog for a while. Siyempre, alam nga naman i-give up ko yung YouTube channel ko, pinaghirapan ko yan para ma-monetize ako. Ang hirap-hirap kaya magpa-monetize. Kaya kung napapansin ninyo, nung time na yon na hindi ako nagba-vlog, yung mga niluluto ko dito sa unit namin, yun ang ina-upload ko kasi bawal kasi yun na 6 months na consecutive na hindi ka mag-upload, madedemonetize ka. Ayun. So, ang hirap pa naman magpa-monetize. So,
So nakakalungkot. Pero kung pagdating sa mga issue, noon pa may mga issue na yan. Oo. May mga kumakalat na issue hanggang nga doon sa, di ba sa asawa ni Mahal? Sino ba yung asawa ni Mahal na ano? Kaya sinasabi ko noon pa na huwag niyong ipilit na si Mahal at si Migs magkakaroon ng relasyon kasi si Mahal kasal pa. Kasal siya, di ba? Oh. Kasal yan siya kasi sino ba yung asawa niya? Oh. Kasal yan si Mahal, may asawa yan si Mahal. Tapos pinipilit na ito mga mga iba na may relasyon siya, may relasyon. Puga kayo relasyon kayo, may asawa kayong tao. Ah, di ba? So yun lang, na-share ko lang sa inyo kasi para lang ma-maintain natin yung thinking na talagang hanggang ngayon talagang yung respect ko kay Mahal ando doon. Oo, totoo yan. Walang halong kaplastikan ito. Kasi kung hindi ko narespeto si Mahal, guys, binalahura ko na siya. Kung ano-ano lang mga pagpipintas yung pinagagawa ko siguro kung wala akong respeto. Kaya nga, di ba, nung lumabas si Offer Mirna, talagang ayaw ko makialam. Kasi ang gusto ko that time, kaya nung lumabas si Offer Mirna about dun sa issue na, nung namatay na nga si Mahal, na about dun sa pera ni Mahal na wala nalimas daw. Oo. Nung nag-usap kami ni Offer, ayaw kong makialam kasi gusto ko talaga that time, susuportahan ko, of course, ang Tesorero family that time. Pero ang gusto ko kasi sila ang lumaban talaga that time. Kaso nga, syempre, ang daming supporters ng Mamigs before, alam nyo yan. So, syempre, yung mga tao na yun, hindi naman sila sanay ang Tesorero family before sa social media, guys. Ang naka-front lang talaga sa pamilya nila, itong si Mahal. Si Mahal ang sanay sa sa showbiz Oh. Kaya, wala silang nun. Hanggang na-build up yung confidence ni Miss Lani tsaka ni Sir Jason, no? Hanggang si Miss Irene nga, no? Na-build up yung kanilang confidence. Bira mo, tadtari mo yung pamilya na yan ng bash. Oh, di ba? Namatayan na nga sila, iba-bash pa, di ba? Kung kayo din naman kung kayo sa shoes nila, kung kayo sa kalagayan nila, namatayan na nga yung tao, di ba? Kaya yung akala ng iba na tawag nito na parang naghugas kamay ako doon sa issue kasi ayaw ko ho guys ng ganoon. Kahit hanggang ngayon naman ayaw ko ho mag-front sa mga issue na hindi ako involved. Ayun. Dito sa usapin natin, ito lagi kong pinapaintindi sa ating mga manonood, no. Etong issue dito kasi sa loob ng Mamigs, sa ating community, this is public issue, guys. The reason why na huwag ninyong kalimutan na kami ho ay mga vlogger and then ang certain issue, ang bawat issue dito sa loob ng community na ito, inilalabas sa social media. The reason why na nagkakaroon kami ng idea on how to analyze. Oh. Hindi ibig sabihin nakikisaw-saw ka. Alaman, paanda rin naman natin mga utak natin, guys. Doon sa mga makikitid, ang mga kifi. Charo, mga kifi talaga. Makikitid ang mga pag-iisip ba? Kung kayo-kayo lang ang nag-uusap dyan sa kwarto ninyo, kung 2 tao lang ang nag-usap niyan sa issue na yan, at lumabas yan, isa sa inyo ang nagpalabas niyan. Ganun lang ho yun kasimple. Pero the moment ho na inilabas ninyo sa publiko ang issue na yan, huwag kayong magsasabi na nakikisaw-saw sa issue kasi ho, yan ay usaping publiko. The moment na inilabas mo sa social media, may karapatan yung mga tao na makialam. Ngayon, kung ayaw yung pakialaman, huwag ninyong ilabas sa publiko. Kayo-kayo lang ang mag-usap. Oh, ganun yun, di ba? Yun ang ibig ko sabihin doon sa pagkakaiba ng public matter, public issue sa private issue. Ayan. Ha? So, yun lang ho. So, patuloy natin suportahan ang Mahal Tesorero, ang Mahal Community. Of course, ang ating mga kaibigan dyan sa Team Palaboy, ha? At sa iba pa mga team na okay ang pananaw sa kanilang pagba-vlog. Ayan. So, thank you so much for joining me. Marlon Medes TV is signing off. Keep safe, everyone, and have a blessed evening to all of you guys. Maglaban na kayo ng mga panty nyo.